Nababahala si Vice President Leni Robredo sa pag-amin umano ni Pangulong Duterte sa mga pagpatay raw sa Davao City noong alkalde pa siya ng lungsod. Sa pahayag na ito, parang hinihikayat daw ng Pangulo ang pagpatay. At nakatutok si Salima Refran. I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Ang sinasabing pag-amin na yan ni Pangulong Duterte sa mga pagpatay noong mayor pa siya ng Davao, ikinababahala raw ni Vice President Leni Robredo. Yung nakakatakot dito, parang ine-encourage natin yung culture of impunity. Parang ano ba yung mensahe nito? Binibigyan ba natin ng lisensya, yung mga alagad din ng batas, o karaniwang mamamayan na mampatay din ng tao? Ayon kay Robredo, ang mga pahayag raw na tulad nito ay tila nanghihikayat pa ng mas maraming mga pagpatay. Parang ini-inspire mo pa yung iba na to take the law into their own hands. Yung nakakatakot nito, parang nilulusaw niya yung rule of law sa ating bansa. Na ito yung pinaka-core ng ating kaluluwa bilang isang bansa. Umaasa naman si Robredo na sana ay matuloy pa rin ang pagbisita sa bansa ng UN Rapporteur na si Agnes Calamart para sa investigasyon ng mga umano'y extrajudicial killings. We would have preferred na tayo-tayo yung mag-imbestiga. Pero kung meron kasing question na hindi nagiging patas yung pag-iimbestiga, baka masabuting ang humingi ng tulong sa labas para makuha natin yung tunay na larawan na kung ano nangyayari. Bumisita si Robredo sa bayan ng Siayan sa Zamboanga del Norte. Isa ang bayan sa 50 pinakamahihirap na munisipalidad na ipapasok sa programa ng Office of the Vice President na Angat Buhay. Mula rito sa Zamboanga del Norte, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.